So gusto mo ng Kymco like 125 pang daily? Bakit naman hindi? Ang ganda nito. Nakilala natin ang Kymco as a motorcycle manufacturer na mahilig gumawa ng mga scooters. At ito ang isa sa mga baby scooter nila, ang Like 125 Italia. Isa ang Like 125 sa mga scooter na dapat nasa listahan nyo kung naghanap kayo ng scooter na may retrovive na pang daily. Pero bago yan, punta muna tayo sa makina na mayroon ng motor na to. Gumagamit ng 125cc displacement, single cylinder, single overhead cam, air cooled, at kung ang ibang mga competitor niya ay gumagamit na ng fuel injected, ang Like 125 carb type. May lakas na 11 horsepower and 10 newton meters of torque. Fuel tank capacity is 5.5 liters. Dry weight is 115 kilograms. At as of to date, mabibili nyo ang motor na to sa presyong 92,900 pesos. Actually, itong motor na to matagal-tagal nang tinengga sa Philippine market. Pero ganun pa man, isa to sa mga gandang scooter na mabibili nyo ngayon pagdating sa 125cc category. I mean, yung itsura niya, diba? Ang lakas maka-retrovive. At kung titignan mo siya dito sa harap, ang lapad niya tignan, diba? Sa lahat ng competitor ng Like 125, para sa akin, siyang pinakamalapad. Like 125 in white na may touch ng mga chrome design. Ang ganda ng tandem, diba? White tapos may mga chrome. Tulad dito sa side mirror, sa bar end, sa mga levers, dito sa headlight, maging dito sa bandang baba with Kymco logo dito sa gitna. Ano to? Nailaw ba to? Tignan nga natin. Oo nga. Medyo maliwanag lang, so hindi kita sa camera to, pero nailaw pala tong part na to. Then turning signals dito sa kauling niya. Napapatay ba yung headlight nito? Malapad yung fender sa harap at may reflector tayo sa gilid. May utility hook para kung namalengke kayo, dyan nyo pwedeng lagay. At ang maganda dito sa Like 125, ang laki ng compartment natin sa harapan. By the way, di susi ito. Di katulad ng ibang scooter na naka-open. Ito kahit pa paano, may safety. Tada! Diba? Laki ng compartment niya. Ganito yung itsura ng chiller ko sa ref Meron din tayong charging port. Universal to. Nice. Gulay board na napakalapad. Malalaman natin mamaya kung kamusta ba yung legs natin sa ganitong klaseng gulay board. Yung upuan niya, yes. Bumagay yung kulay ng gulay board dito sa upuan. Nice. Plastic pa tong bike. By the way, this is a brand new bike. At para makita natin yung underseat, susiyan natin. Nice. Compartment is 20 liters. Ganito ang itsura niya. Mayroon mga tools na kasama. Actually, yung compartment niya, obviously hindi kasya ang full face helmets. Half face helmet, subukan natin. Meron tayo ditong half face sec grid from Sec Moto Supply. Dual visor pa. Bagay na bagay dito sa motor na to, oh. Di ba? Subukan natin kung magkakasya dito sa loob. Yan. Then kung isasara natin siya, nope, di po kasya. So siguro namimili ang compartment nito kung anong half face helmet ang kakasya sa kanya. As of now, hindi kasya ang sec grid. Padun natin. Linis ng kauling niya dito sa likod, oh, na may nakasulat na Like 125 emblem in silver at sticker na Italia. Ano to? Oh! Yung footrest natin, ganito yung tsura. Para Swiss knife, no? At meron pa rin tayong kickstart. Nice. Grab bar in chrome. Gustong itsura ng grab bar niya. Meron hawakan dito sa likod. Tapos mayroon pa dito sa taas. Malapat na taillight. Ang ganda tignan ng taillight. Tsaka laki ng canister niya. Alam nyo kung anong gusto ko dito sa motor na to? Suspension and brakes. Dito sa Kymco Like, naka-dual suspension tayo. Hindi katulad na ibang scooter na isa lang. And then naka-disc brake sa likod. Yung ibang competitor niya, sabihin natin Fazio and Benelli Panarea, naka-drum brake. Dito naka-disc tayo. Disc brake din sa harap, of course. Wala nga lang to ABS. By the way, 12 inches wheel na gumagamit ng 110/70 sa harap at 120/70 naman sa likod. Subukan na natin to sakyan. Na-intrigue ako kung kamusta ba yung height natin sa ganitong klaseng motor. Mga cutie pies. Unang upo.
Ibaba ko muna to. Unang upo. Babad sa initan yung upuan. Ang init. So far, mukhang okay naman yung itsura natin. Seat height ng Scoot is 790mm. Sa ngayon okay lang eh. Gusto ko malaman kapag na-under na tayo, which is malaman natin mamaya. By the way, gamit kong helmet ngayon is Sec Sport grade. Kung gusto niyo ng quality helmet in an affordable price, gustong helmet na to. Tsaka ang gaan nito. Sec grade and Sec Sport grade mabibili nyo po sa Sec Moto Supply sa may main branch sa Caloocan. So this is our dash, classic dash na gumagamit ng analog panel. So you can see, andito yung speedometer natin, yung odometer, fuel gauge, mukha lang empty pero full tank to. Subukan natin buksan, naangat naman to. Ayan, naangat yung kamay niya. Maliit na clock sa baba at may mga icons tayo sa taas tulad ng turning lights and high beam indicator. Napaka-simpleng dash. To our right, yung switch para sa headlight. Okay, pwede pala patayin yung headlight natin. Kala ko lagi lang naka-on. Ignition switch sa kaliwa, high beam and low beam, turning switch at busina. Nice. So far, yun lang naman, napaka-simple. Round mirror in chrome, yun lang. Okay, subukan na natin to. Excited na ako gamitin to. Napansin ko lang sa kanya, wala siyang side stand kill switch. Naku na yung makina. Pero pag binaba natin itong side stand, hindi siya namamatay. Alright, so ito na, ergonomic of the bike. Kamusta ba yung insim natin? Unahin ko na to dahil isa to sa mga gusto kong i-point out agad. Para sa mga katulad ko dyan na kasing height ko at mahaba ang insim. As you can see, ganito po ang itsura ng legroom natin. Teka, may gusto kong subukan eh. In full turn sa side ba tuhod ko sa handlebar. Ayan. Fitting ng legs natin sa gulay board, medyo masikip. Well, may katigasan yung upuan niya. Tsaka makanto, ramdam mo yung mga curve sa puwet mo. Ganda ng brake ah. Yep, matigas yung upuan. Teka, natunog yung turn signal. Kung isa kayo sa mga rider na laging nakakalimutan patayin yung signal light kapag liliko, at least ito may indicator na, uy, nakalimutan mo ako, balik mo ako sa gitna. Yan, ayusin nga natin salamin natin. Parang medyo matigas yung salamin niya. Matigas. Ano ba ito? May screw ba ito? Whee! Hanggang sa pakaramdam ng throttle. Overtaking power. Masabi kong pwede na. Well, actually, kung kukuha kayo ng ganitong klaseng scooter, hindi nyo na masyadong i-highlight yung power eh. Kasi may mga ganitong klaseng motor pang daily to eh, pang point A to point B. Pero kung ikukumpara ko siya sa ibang scooter na in the same category, sabi nating Fatso and Benelli Panarea, Kymco Like ang pinakamabigat. Well, ng bahagya, 115 kilograms ang Kymco Like. Fatso naman, sabihin nating ano ba, 95 kilograms. Panarea naman, sabihin na natin lalaro sa 100 to 104. Ganun pa man, may kataasan yung horsepower nito. Pero may kabigatan din. So yung acceleration power niya, eh masabi kong sapat lang. Ngayon na lang ulit ako nakagamit ng motor na may gulay board Suspension and brakes, ito ang palagay kong may pagmamalaki ng motor na to. Dahil nagamit ko na yung Panarea and Fazio. Comparing this bike to those two, pakiramdam ko mas okay yung suspension niya para sa akin eh. Medyo stiff yung suspension niya actually, pero hindi naman ganun katagtag. By the way, suspension natin sa harap, medyo malaki-laki to. Tsaka gusto ko yung handling natin, hindi malikot. Acceleration, subukan natin. From 20, piga tayo. Subukan nga natin kumaliwa dito. Woohoo! Meron dito, ngayon lang makakadaan dito, ang lawak dito.
rough road pala dito. Yeah. Gusto ko yung braking natin. Suspension natin, subukan natin. Okay. Yung power niya, para sa akin, ito yung power na enough na kung gusto mong pamalengke. I mean, kung may susunduin ka. Aminin ko, walang wow factor dito sa power niya. Pero kung pang daily lang naman, okay na to eh. Para sa akin, sapat na to for your everyday needs. Kaliwa tayo dito. Yan. Okay. By the way, sabi ko nga kanina, this is still carb type. Habang yung ibang mga motor ngayon ay naka-FI na. Compared to them, medyo hindi siya ganun katipid. Fuel consumption ng bike, sabihin natin 35 km per liter. Tumutodo ko minsan sa throttle at wala naman tayo masyadong kasabay. Para sa displacement niya, medyo may kalakasan yung consumption niya. Ang ginagawa nitong Innova na to. Pero ganun pa man, dahil carburetor pa to, madali ang maintenance. Di katulad ng mga FI. Kamusta ba yung bike in traffic? Dito marami na tayong kasabay. Wala pala masyado. Alam niyo, kung kuha kayo nito, recommended ko na maglagay kayo ng top box dahil masyadong maliit yung compartment space niya. Tamang pasalubong, gloves, or CR, pandesal, yun yung mga pwede mong ilagay dito sa loob ng compartment niya eh. Inabol kasi ng Kymco yung classic look eh. Pero ang ganda niya, di ba? Mas pipiliin ko yung itsura nitong like 125 kasi para sa akin siya ang pinakamalapit sa Euro design. Sa Fazio, halatang halata mo yung pagka-modern niya eh. Panarea naman, nasa cute side siya na classic scoot. Ito gusto ko dito malapad. So for halos ilang oras na ba tayo nag-ride? Ilang oras na tayo nag-ride? Yung ganitong position ng legs, sakto lang pala. Medyo malapit siya sa fairing pero hindi naman natama. Itsura natin sa lamin. Mabait look tayo for today ah. Ang Kymco hindi nila masyadong nilagyan ng technology itong motor na to. Sa Fazio kasi may Blue Core, may Y-Connect technology na pwede mo i-sync yung dash mo through your mobile phone. Tsaka may start and stop technology. Yun yung kapag uminto kayo sa traffic light automatic mamamatay yung makina nyo to conserve your fuel consumption. Pero dito sa motor na to, kagandahan naman pagdating sa front compartment, may locking mechanism tayo. So both packets pwede kayong mag-iwan kahit iwan nyo ang motor sa parking lot. Hindi katulad ng ibang motor na open, at least dito may security. Isa sa mga masasabi kong winning factor ng scooter na to yung itsura niya. Front end, cowling, yung fender na malaki, gulay board, itsura ng puan, kulay, sumisigaw ng retro ang motor na to. Suspension tsaka brakes, kailangan ko yung bigay dito sa like 125 para sa presyo niya. Okay na okay yun. Power ng bike, para sa akin sapat lang kung ipang de-daily mo. Like what I said, kung gusto nyo ng additional power gain, akit kay sa high displacement, dito ako natuwa mayroon palang pass switch to. Let me know what you think about the bike. Kung sakaling may 92,900 pesos ka, kukuha ka ba ng Kymco Like 125i? Mga kilipahis, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga kilipahis, see you sa next content.